Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so alamin nyo kung ano yung messages na pwedeng resonate sa inyo. Okay, Gemini? Spiritual, timeless reading para sa lahat. Pasensya na guys kung medyo madilim ha. Okay. Gemini, first two cards natin is resilience. Number 1 and number 8, keeping it in check. So, etong resilient cards na to, card na ito, is nagsasabi sa'yo na hindi mo dapat or hindi mo kailangan na magmadali. Okay? Hindi mo kailangan na mag-rush or i-push kung ano man ito na gusto mo. Kailangan mo daw, this is the time to take things as they come. So, acceptance. Kung ano yung dumating, tanggapin natin. Huwag nating puwersahin. Okay? You have the determination and patience to handle what is happening. So, yun. Okay. Pasensya na kayo guys ha. Kasi hindi masyadong maganda ang ating visual. Okay. Okay, next naman is itong keeping it in check. So, pay attention daw Gemini sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Okay? Pwedeng yun na nga. Same din dito. So, keeping it in check and resilience. Pay attention kung anong nangyayari sa paligid mo. Pwedeng ikaw ay masyadong nagmamadali or pwedeng ikaw masyadong hindi nag-iisip sa mga decision making. So, hindi mo kailangan na mag-rush. Okay? Okay. Wait lang guys. Tignan natin yung cards mo. Okay. 2 cards, elephant, greatness, and then coyote, revealer of truth. Okay, so dito muna tayo sa elephant. Love is your strength. Leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. So, itong barahang to, isang nagsasabi sa'yo na humuhugot ka daw ng lakas sa pagmamahal. It's either love from your family, from your friends, or kung sino man ito. Leadership is your path. So, parang yung kagustuhan mong mamuno, maging leader, is your pathway to success. Parang ganun. Yung wisdom mo, yung pagiging masayahin mo siguro, ay nagbibigay inspiration sa mga taong nami-met mo. Lahat daw ng problema ay pwede mong ma-overcome. And you will naturally and easily achieve success. Wow, ang galing. Okay, next is, meron tayo ditong revealer of truth. Same din sa 2 cards na nauna, huwag kang masyadong maging seryoso. Don't take things too seriously. Diba? So, make time to play. Laugh, enjoy. Kasi pwedeng hindi mo ma-enjoy yung mga situation na dapat ma-enjoy sa ngayon dahil masyado kang seryoso sa buhay. Okay. At ang messages na to is so mga light messages lang siya guys na binibigay sa'yo ng universe. Okay, the Hermit card. Yon. So, resonated sa mga nauna mong cards na sinasabi na kalma lang is etong the Hermit. Sinasabi na kailangan mong mag-meditate, mag-contemplate, relax, reflect bago ka gumawa ng isang hakbang. It's 6 of Pentacles, pera dito. Nakikita natin dito na posibleng ikaw ay
makatanggap ng tulong pinansyal, or parang sinasabi ng barahan na pwedeng meron dito na trabaho na i-offer sa'yo, or pwedeng yun mag-o-offer sa'yo ng help na kailangan mong pag-isipang mabuti. Financial help ata to na sinasabi. Reverse, Hangman. So yun, pag-isipan natin ng mabuti, and kailangan muna natin na ihang yung mga plano natin sa ngayon. Okay, sabi ko na sa'yo, reverse to. 10 of Pentacles and the 2 of Wands. So, choices. Pwedeng yung iba sa'yo dyan is yung choices nyo regarding sa work, or yung choices na, for example, bago kang graduate and naghahanap ka ng mataas na posisyon or mataas na sweldo, mataas na company. Now daw is kailangan mo muna i-pause ito, diba? So, mag-gain ka muna ng wisdom, ng knowledge. Pag-aralan mo yung kung ano yung requirements. And kung bago kang graduate, kailangan mo munang mag-aral sa interview, exam, lalo na sa interview, sa kung ano man itong gusto mong pasukin. 9 of Swords, meron tayo ditong iba na Gemini na masyadong nag-overthink. Masyado kasi kayong nakafocus sa yun, leadership, stability. And sinasabi sa inyo ng Emperor card na to na kailangan yung mag-isip, mag-meditate muna tayo. Pag-isipan natin ng mabuti kung ano talaga yung gusto natin. Okay? Page of Cups, may iba sa iyo dyan na posibleng kung naghihintay kayo ng message from your loved ones, from your friends, nandito yung Wheel of Fortune. So, may mga hinihintay yung iba sa inyo na ex. Pwedeng may naghihintay na mensahe galing sa kanilang ex, or naghihintay ng mensahe galing sa kanilang pamilya, or sa kanilang kaaway. Ito yung 8 of Swords, sinasabi ng baraha dito na posibleng magkaroon ng reconciliation, forgiveness, apology, or kung ano pa man, but hindi pa ito sa ngayon. It takes time. Yun nga sinasabi, huwag tayong mag-rush, huwag nating madalian yung situation. 8 of Cups and 5 of Swords. May iba sa iyo dito na parang ayaw ng pagbabago. May gustong baguhin sa iyo ang universe, pero may iba sa inyo dito na parang ayaw nyo parang iniisip nyo na hindi, ayokong baguhin kung ano yung nakasanayan ko. So, makikita mo to yung Wheel of Fortune is parang it's a confirmation na gustong baguhin ng universe lahat. Kaso lang, nandito ka naman sa 5 of Swords and 8 of Cups, 8 of Swords na wala mas prefer ko na lang na ma-move on, prefer ko na lang na mag-stay kaysa baguhin yung lahat, parang gano'n. So, comment down below, Gemini, if naka-resonate ka. Thank you guys. Bye!